Ngayong taon, ang lansangan ng North Cotabato ay hindi lamang naging daluyan ng komersyo. Sila ay naging tahimik na saksi sa mga pangarap na nauwi sa madugong tagpo. Noong Setyembre, natuldukan ang serbisyo ni Barangay Paco Chairman Edgar Lito Elardo nang mabundol ng isang rider sa National Highway ng kanyang barangay sa Kidapawan. Sakit kaayo, dili pa na mo madawat kay tungod wala na may papang butan kaayo sa mua pinanggaon. Sa araw na dapat ay masaya dahil Pasko, ay nauwi sa Hagulhol para sa pamilya Mahilom. Makaraang ang kanyang motor ay mabangga ng pampasaherong bus. Si Giconi Joyce Paler, 33 anyos na guro, ay tumatawid lamang sa dapat ay ligtas na bahagi ng kalsada, ang pedestrian lane, nang mabundol ng isang motorsiklo. Ngunit dahil sa bilis ng isang motorsiklo, isang asawa ang nabiyudo at isang 3 gulang na anak ang habang buhay ng maghahanap sa yakap ng kanyang ina. Mag-ama naman ang nadisgrasya sa Noah Magpet, kung saan kumalat sa social media ang ama na putol ang braso habang ginigising ang patay ng anak sa lugar ng disgrasya. Inararo din ng wing van ang ilang bahay sa naturang lugar habang sa barangay Basak Magpet nahulog din sa bangin ang cargo truck na may kargang mga saging. Patay naman ang criminology student na si Froilan Panagsagan na taga Magpet matapos masagasaan ng motorista habang nire-rescue ng una itong maaksidente nang makabundol ng asong gala. Sa Kidapawan, putol ang paa at braso at habang buhay na pagdurusa matapos maaksidente habang nag-ala Superman sa pagmamaneho ng motor sa isang pasiklab o motorcycle drag race. Sa Matalam, Kabakan, Blang, Pikit at iba pang bayan, iisa ang aral, hindi ang bilis ang pumapatay kundi ang kawalan ng preno sa sariling disiplina. Sa pagtatapos ng 2025, baunin natin ang mga aral mula sa kalsada. Ang bawat kandila at cross na nakatirik sa gilid ng highway ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay babala na ang kalsada ay walang kinikilingan. Sa mga kalsada ng North Cotabato, naway maging mas matimbang ang ating pag-iingat kaysa sa ating pagmamadali dahil sa dulo ng bawat biyahe may pamilyang naghihintay. Para sa NDBC Year-End Report 2025, ako si Joanne Oranyo. NDBC Year-End Reports.